lang sa gamit, kulay at pag-uugali makikita ang colonial mentality ng mga Pinoy. Ang ugali raw kasing ito, makikita pati sa mga alagang aso. Sa pagdami ng mga pedigreed dogs o yung mga asong galing sa lahing importer, nangangamba ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS, pati ang People for Ethical Treatment of Animals o PETA, na hindi malayong sa kaldero ng mga lasenggo mapunta sila bantay. Even if in the Philippines, animal cruelty is punishable, supposed to be, the implementation is lamentable. It's impossible to think about what will happen to these animals who are not wanted. Sa kwenta ng PAWS, mahigit 3 milyon na ang stray dogs na wala ng permanenteng pamilya na mauuwian. Ang problema, kakaunti lang ang gustong umampo ng mga aspin o asong Pinoy. Opo, yan ang politically correct term ng mga asong ang tawag natin dati ay askal. Eto pa, naisip ng mga honorable representatives natin sa batasan, kulang pa yata ang sugal sa bansa. Kaya sa House Bill 5291 nila Congressman Ben-Hur Salimbangon, Congresswoman Nerissa Corazon Sun Ruiz at Congressman Virginel Beron, tinutulak nila ang sosyal na karera ng mga aso, ang greyhound racing. This is an industry na the lives of the dogs depend on how fast they are. If they're not as fast as they should be, then they will be disposed of. Sinasabi sa House Bill 5291, binibigyang prangkisa ang Fox Millennium Amusement Club sa Cebu na mag-operate ng greyhound racing. Kung bakit mga aso, ito kasi ang uso. At syempre pa, limpak-limpak na salapi ang kikitain dito. Nino, mahirap din sagutin. Basta ang alam namin, sinubukan namin kausapin o kunan ng pahayag ang 3 honorable congressman. Pero hindi pa sila handang pag-usapan ang greyhound racing. Ang greyhound ay isang asong breed para tumakbo. Ito na yata ang pinakamabilis na aso. Ang problema, 3 hanggang 4 na taon lang ang silbi nila sa karerahan. Pero ang buhay nila, mga hanggang 12 years old. So ano ang simpleng senaryo? Ipapaampon sila pagkatapos pakinabangan. At ang mga homeless dogs, posibleng pumalo ng hanggang 12 milyon. When the dogs are useless, they're only used for running, for people to place bets on. So once they are useless to the owners, what will happen to the dogs? These are greyhounds who no longer of any use, so their owners just leave them to die or they drown them. Filipinos don't want this. Mahigit 20,000 na at patuloy pang dumadami ang greyhound racetracks na isinasara sa buong mundo. Karamihan sa mga progresibong bansa, kabilang na ang US, itinuturing ng animal cruelty ang greyhound racing. Ang greyhound racing ay isang klase ng sugal na dinidiscourage na sa ibang bansa. Kaya maraming animal welfare advocates na nagtataka na kung bakit kung ano ang tinatanggal sa ibang bansa ay siya namang pinapasok sa Pilipinas. Yan po ang nangyayari sa bansa na isa sa pinakaunang nagkaroon ng animal welfare law sa Asia. Kokopya ka lang ng a practice, yung pang masama at immoral practice. Money is the primary motivation. Tama po yan, malamang. Pera-pera lang talaga. You got a friend in me. Minsan, maiisip mo, sino ba talaga ang hayop? Fiona Rosario po, dokumentado. 1,000 miles from your nice warm bed. The animals are not there for our entertainment, di ba? And for us to make money out of. Dapat coexistence na matiwasay, di ba? Yeah, how would they like it if they're the ones who are made to run for our Tama. entertainment? Diba yun din ang sinasabi ng PETA sa Manila Zoo, kaya dapat isara na. Yes. Dahil pakawalan na dapat sa wilderness. Diba?